Rating mo. Live kita sa mo. March 11 mga kababayan. Nandito tayo sa NAIA na kung saan po ay ito po yung airport na kung saan ay lalapag ang ating former President Rodrigo Roa Duterte. Yan, so nakita po natin dito ang daming mga pulis at lahat ng mga media ay talagang naka full coverage po sila ngayon dito. So nasa Terminal 3 po tayo, arrival area. 30 minutes daw sila lang pa dito. Kaya na mga kabayan, makakalaw na. Pilipinas, please. Thank you. Thank you. Kaya makakalaw na. Kung gumagalaw na mga tao. Actually, ayos na ating report na kalapag mas baba na ng aeroplano. So, itong watching, tutok kayo. So, dito kayong i-update. At gaya po na nakikita nyo dito mga kababayan, ang dami po nating mga kababayan na talagang nandito at nagbibigay suporta sa ating mga former President Duterte. Dito mga kababayan. Bilang po mga vlog. Nandito kami sa loob. So, pati mga police dito nakapagpapit. Papunta sa area na yan. Mga police na lang ang mga nasa. Hinarangan na. Yung maliit na siwang. Oy! No, London na yata si tatay dun. Guys, wag kayong kurap. Wag kurap at para mga kababayan dapat Pangulong araw. Kababayan. Pinapapasok na dapat sa attorney Vic pinapapasok din. Ayun, pinapasok na po yung abogado ni Attorney Si attorney Vic. Torion. Pinapasok na yung abogado ni Pastor Kibuloy. Attorney Torion, attorney Vic. Hindi ba pinapasok si Attorney Vic? Yung iba pa Pinapasok ba si Attorney Vic? hindi ko nakita eh. Nandun oh. Ayun oh. Napuno na ng tao dito. Grabe, napuno na ng tao dito sa arrival area ng Terminal 3 ng NAIA, guys. Talagang yung pag-welcome kay Tatay Diggs ay mainit na mainit ngayon. Andito lahat po ng mga supporters. Andiyan na yung mga police, guys. Oh, dito na, pumasok na sila. Oh my God. Meron na, ma'am. Meron na. Nadoble yung ano natin dito. Harang. Guys, dinoble. Dalawa na, ma'am. Yan, Dagdag pa sila, means parating na si Tatay Diggs, guys.
Utos ng pulis, walang siwang dapat. Kailangan dikit-dikit yung mga pulis. Pakiulit po, attorney! Senator Bongo! Senator Bongo! What happened? Former President Duterte, si Doc Agnes at dalawang pandoktor, constitutional right po ng bawat Pilipino, unahin ang medical. Procedure po siya bukas, kaya po siya dito, kaya kami namulan siya. Hindi kami pinapasok. Send BG here! Bong! Send BG! Nasa CPRRG! Nasaan po si Tatay Digong? Send BG dito sa vlogger side! Sir! Dito po kayo sa gilid! Sir! Dito mo na, sir! Sir, SBG! Sir, nasaan si Pangulong Duterte? DDS nandito po! Sir, DDS po, sir! Senator Bongo! Senator Bongo, nasaan po si Tatay Digong? Pakilakasan lang po. Nag-angkas ako from Valenzuela wearing this kasi I was shocked na nagbalitaan ko that the former president will be arrested because he has a warrant of arrest. I just came here when Senator Bongo was just there. Sinabi niya, wala namang warrant of arrest, only red notice. So for me, it's a waste of Filipino tax money. The police officers who are serving here, imbis na nagbabantay sila ng mga kriminal, nagbabantay sila sa dapat nilang bantayan, they're all here. Parang, oh my God, the president is too old. Hindi na nga yan makakatakbo ng kahit ilang baitang lang eh. So, why spend and call everyone, di ba? Yung mga kapulisan natin, and just to remind them, have a little respect to the old guy. Siya ang nagtaas ng sweldo ng kapulisan. Siya ang rumispeto at nagmahal sa kapulisan, di ba? Tapos ngayon nandyan sila because of a higher ranking order. What the hell is that order from? Di ba? Parang waste of tax people's money, taxpayers' money, di ba? This is not good. And to think, pagdating mo dito, they will tell, wala na warrant of arrest, only red notice. What's the difference with that, di ba? Nakasakay na raw sa coaster si former President Duterte. So, siguro alis na rin kaming mga supporter niya kasi alam namin na he's safe already and he's going home. Diba? Anyway, thank you so much. And thank you for being here, reporting the truth. And the truth with what's going on is much better. And to be here live is much better than reading or viewing fake news, di ba? Yun. Thank you so much, everyone. Any message po kay Dating Pangulong Duterte and supporters? Yeah, to the former President Duterte, Mr. President, we are supporting you ever since. We will never care about negative issues that will be mentioned or be said against you.
bilang isang Pilipino, ikaw lang ang Pangulo. Kung may nagawa ka man na mga hindi maganda para sa mata ng iba, pero sa akin, as an individual, bilang isang Pilipino, malaking utang na loob ko sa'yo. Nung panahon na ikaw ay presidente, hindi ako natatakot lumakad sa kalsada ng 10 oras ng gabi. Pero ngayon, nangangamba na po ulit ako dahil hindi po safe. Hindi ka na safe. So, there's a big difference. Mr. President, we will always be here for you. The Filipino people will always be here for you no matter what. Thank you. Roy Galfo. I'm from Valenzuela City. I am a pro Duterte ever since. And kindly respect also the Vice President. She's having a lot of issues, you know. Pag gusto nilang kasuhan, kakasuhan nila. Pero pag sila, yung nang kaso, ang kinasuhan, fake news daw. Okay? So, people, matalino na ang mga tao, hindi na naniniwala sa fake news. Thank you so much.